Shout out. Punta ako kay tatay. Bali, lapit na ako. Nagpahinga lang ako kasi ano. Nakapagod. Pataas. Tindal ako. Bye. Nakapagod lang. Sabi ko pagka nagkaroon ako ng bike, ano ko pupuntahan si tatay. Malapit na ako. Malapit na ako makarating. Malapit na ako. Pahinga lang ako saglit. Wala akong baon kahit piso. So ko lang tutuloy yung video ko. Pag nandun na ako sa ano, napuntot ni tatay. Bye bye guys. Yan, nandito na ako kay ano, si tatay. Ay, pagod. Pagod lang pumunta pero sulit naman. Tahimik dito. Dito sa mga sa pansyon guys. Maraming ano yan. Yan. Naway ano. Gabayan pa kami. Ako uwi na rin. Nga pala ano. Kay ano rin kay tatay. Tatay Edwin. Ano. Namatay daw yung asawa niya. Panganganak daw eh. Balita lang namin. Balita namin sa bahay. Condolence po. Uncle. Be strong. Si ante, ano na yan, magkasama na sila ni tatay. Sa langit na. Yan. Pangako ko kasi yan. Pangako ko talaga na sabi ko pagka magka-bike, pupunta ako si tatay dito. Kasi gusto ko yung, although alam niya naman na ano, na kung anong kalagayan ko na yung nakaka-recover. Alam niya naman na. Pero gusto ko lang ano, sabi nga 'di ba, prayer is without faith is nothing. 'Di ba? Pananampalataya na walang kalakip na gawa, patay. Kaya kumbaga pinakita ko lang na ito. Once na ano, magka-bike, tayo ko na puntahan si tatay. Yan, nakaka-recover na rin ako. Unti-unti pa. Bali, ang inaalala ko na lang talaga tayo na yung future ko. Hanap buhay. Siyempre, hindi na rin ako makakapag trabaho. Kaya, kailangan ko ng hanap buhay. Tapos si nanay din, ano, kailangan na rin ng ano dapat nagpapahinga na rin yun wala dapat ano na kumbaga nasa hayahay na siya yun.
Ewan ko kung alam ni nanay na ano, nagpunta ako rito. Si Ate Liste, sinabi ko kay Ate Liste na pumunta ako rito. Ito kasi yung pangako ko kay tatay. Kumbaga pag sinabi ko, tutuparin ko. Yan, ganyan kami ni tatay. Yan, medyo nagdidilim-dilim na rin eh. Kailangan ko na umuwi. May nag parang baril nga siguro 3 beses, 4. Yan. Masaya ako na nakapunta sa iyo. Napuntod mo tayo. Isa lang hindi ko nagawang pangarap. Sabi ko pagka talagang umasenso ako sa buhay, gusto ko yung makita ka kayo nasa hayahay. Kaso wala, ito yung nangyari. Hindi ko na matupad. Ito si nanay nandyan pa, kaso yun na nga yung inaalala ko, yung future. Na sana balang araw makahanap ng pagkakitaan. Yan. Ay. Tagal na rin di ako nakabalik rito. Siguro mga 5 years, 4 to 5 years. Kasi nasa talaga ako, kumbaga nasa ako depression, ganun. Kasi nga yung nangyari sa akin, depression, yung aksidente kung baka may nag-iisip na masabi nag-addict. Depression niya, kumbaga gumuho yung ko nung dati, gumuho yung pangarap ko. Kasi bago ako nagkaroon ng ganito, sa aksidente nga, sa lumala, nag-aaral ako ng IT. Kumbaga nandun na yung pangarap ko eh. Nandun na yung sabi ko, wala man na si tatay rito, sabi ko once na maging magandang buhay ko dahil sa pag-aaral IT, sabi ko nandiyan pa si nanay para para maambunan, ganun, yung kumbaga siya yung ng ko, sumalo ng success, ganun sana. Kaso wala, ito nangyari. Kumbaga meron talagang si Lord, may siya, may ang tawag yan, may plano pa siya, may plano para sa akin na mas maganda pa. Kaya yun, medyo lately, ilang siguro ilang buwan na rin kasi, kaya gusto ko rin pumunta rito. Hindi ko naman sa dinamdam yung kasi ako na-deny ako sa alam mo yun, yung time na kasi inano na rin ako ng doktor, kumbaga critical kung itutuloy ko. Pero tingnan mo, sa awa ng Diyos ngayon, medyo nakakalakad ako, tapos ito, nakakapag-bike na nga. Yan, kumbaga nandun na yung tanggi ng doktor na sabihin na natin wala na kumbaga sinukuha na ng doktor. Alam mo yun, yung nandun ka sa process na naghihilom pa lang, tapos yun, bagsak talaga yung kumbaga sa depress. Ganun yung nangyari talaga na battle sa buhay ko. Tapos ito pa yung medyo nakakakilos-kilos na nga, nakakilos-kilos na ako. Pumunta kami ni nanay sa yun, pumunta kami ni nanay sa
sa PWD. Kumbaga, siyempre, hindi na rin ako makapagtrabaho noon. Kumbaga hindi na ako makaano ng trabaho na ano eh. Kumbaga PWD. Para siyempre kung may gagamot, bibiling gamot or what. Diba? Pero alam mo yun, kikita nila yung kalagayan na nakikita nila yung kalagayan na ganun. Kumbaga nandyan na eh, hindi pa nila binigyan. Kumbaga, alam mo yung disappointment. Kumbaga, sarili mong sarili mong lugar or bansa yung kumbaga kinagisnan mo na to eh. Tapos ka. Hindi para sa'yo yung ewan ko ba? Ba't ganun yung ngayon? Yung patakaran ng yun, kumbaga pinalalakasan ng loob. Kumbaga sabi nga baka sabihin ni Lord, hindi mo kailangan yan. Kumbaga ka, manunumbalik uli. Kumbaga back to normal ka yung mo, yung buhay mo uli. Kumbaga ganun yung dating sa akin ng na dinay nila. Kumbaga nagpalakas ang loob ko. Yun. Diba? Daming sakripisyo, daming pagsubok talaga na binabayo ko. Kumbaga hindi lang bagyo eh. May kasamang tubig at hangin eh. Kumbaga winawasiwas. Ganun yung ko eh. Ganun yung dating sa akin. Kaya talagang inaano ko na lang kay Lord lahat. Binibigay sa kanya yan. Si Lord na lang bahala. Si Lord na lang bahala na kung anong dumating. Rin talaga kay nanay. Si nanay tumatanda na rin. Sana hindi pabayaan ng mga kapatid ko. Hindi kami pabayaan. Yan din inaalala ko eh. Dami, kaya hindi ako ganong nakakatulog. Hirap matulog. Laging iniisip na kung ganito, ganyan. Lord, kumbaga sana dumating yung time na pagbigyan mo ko, Lord. Isang lang, pagbigyan mo lang talaga ako. May pakita talaga lahat. Nandito rin si tatay, talaga hindi kami mag-aano. Saya sa amin. Saya. Sa pakiramdam ng ganito, tahimik. Siguro kaya pinapunta ko rito. Kumbaga ganito yung ambience na gusto ko eh. Yung tahimik. Diba? Yung parang peaceful lang. May puno. Puno. Ayan yung si bike. Yung bike ko. Puno tapos ayun, 2 puno. Ganda. Yan, sana kapit lang. Tay, gabayan mo ko tay. Maging maganda sana yung buhay ko. Lord. Si Lord at ikaw naway gabayan ako. Kami. Papamilya. Ikaw yung engine na namin eh.
gagabay. Ay, pwede nga lang dito maglagay ng tent tapos matulog. Ang ganda sana. May food trip lang. Pwede kaya yun? Kaya kaso nakakatakot eh. Mamaya may masamang espiritu. Hindi naman ako natatakot sa aswang. Pero yung parang bad spirit ba? Biblical yun, yung bad spirit eh. Naman lupa na may evil spirit nga eh. Mga bad spirit galing kay Satan. Yun lang tayo, bye-bye. Paalam. Ewan ko kung pupunta kami ng 18 dito. Inunahan ko na. Bago pa October 18 sa kamatayan mo, inunahan ko na pumunta. Yun ang pinanto ko lang din yung buhay ko. Talagang laban yun eh. Siguro kung isa rin tumatak sa isip ko yung 1 Corinthians 13:10 ba yun? 10:13. First Corinthians, tama ba? Yung walang binigay na pagsubok sa'yo ang Lord na hindi mo masusolusyonan. Tapat si Lord, bibigyan ka ng kalakasan para mapagtagumpayan yun, di ba? Baga binigay sa'yo yung problema or pagsubok, kaya mo kasi ikaw yan eh. Kaya mo. Kasi kung binigay yun sa iba, malamang di nila kaya. Baga yung problema ko, pag binigay kay ganito, baka hindi kaya kasi hindi para sa kanya yun eh. Baga ito, binigay yung problema ko, kaya ko. Kaya ito ako ngayon. Diba? Ito ako ngayon, maayos-ayos na. Kaya siguro ganun. Tama nga yung verse na yun. Saka yung Matthew 11:28. Kaya napapagalat na bibigatan sa yung mga pasanin. Kumbaga yung aking pamatok. At kayo pagpapahingahin ko. Diba? Kumbaga andun yung ugoy ni Lord eh. Andun yung niya eh. Pagko-comfort sa'yo eh. Kaya yun, inanor ko na rin naman kay Lord na siyempre tao lang din na sabi ko, Lord, bakit ako? Bakit ako yung dumanas ng ganito? Yun. Napatanong din ako. Baga hindi naman ako yung drug addict, hindi ako yung basagulero na may ginagawang karumal-dumal, pumapatay, mga ganon, may bisyo, wala naman akong bisyo. Kumbaga yung umiikot yung mundo ko din sa ministry dati. Namawak ko ng bata, mga youth, nag-sharing, ganon. Sabi ko, bakit ako? Kaya yun, wala, hindi natin alam yung anong gustong ni Lord. Baga magantay na lang kung baka may plano pa. May plano pa siya. Kaya yun, salamat din sa mga sa prayer ng mga churchmate ko. Yan. Walang sawang patid na nalangin sa aking recovery. Maayos. Salamat sa inyong lahat. Kaya unti na lang. Kahit sa sa edad ko medyo nape-pressure na rin, di ba?
andun yung ano eh. Oh Lord, ikaw na lang. Ano na ako eh, 35. 35 na eh. Siyempre, kailangan ng ano eh. Kailangan na ng, kumbaga, balang araw, magiging mag-isa na lang eh. Diba? Kailangan na ng hanap buhay, yung pagkakakita ng sarili. Yun yung inaalala ko talaga, number 1. Na magkaroon or negosyo. Magkaroon ng negosyo sa family o kaya sarili talaga. Kumbaga, may pagkukunan. Tapos kung meron tumanggap na babae, ipananalangin natin yung kay Lord. Pero kung wala naman, masaya naman. Kumbaga na kay Lord pa rin yung ano, yung ating ano, dalangin. Ayun, bye-bye tatay, bye-bye. Ako yung kapaalam na huwi na ako. Gaano na ako. Bye-bye. Bye-bye. Siguro mga 30 minutes to. Malayo-layo eh. Yan na. Shout out, peace.